Kung ang dahilan nyo ay sinasabi na kaya ako binoto si Sara Duterte ay ma-impeach at may aakyat sa Senate, para mapakinggan, maging fair. Hindi. Alam na ho natin na kapag sa Congress ginanap ang isang impeachment complaint laban kay Sara ay hindi na fair. Alam po nating lahat yan. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Alam natin na ginagawa nyo yan dahil lang sa 2028. Yung sinasabi nyong pag-explain para maging fair kay Sara Duterte ay hindi ho fair kung sa Congress gaganapin. Dahil kahit anong tama katotohanan ang sabihin dyan, barado po ang mga tenga ng mga tao dyan dahil ang gusto lang nila ay hindi makaupo si Sara Duterte gamit ang impeachment sa pagtakbo ng Pangulo sa 2028. Yun lang po ang dahilan. Huwag niyo po kaming ligoy-liguyin, no? Ng mga bumotong congressman, ha? Na pabor para i-impeach si Sara Duterte. Huwag niyo kaming tarantaduhin na kaya namin binoto na mag-yes sa impeachment ni Sara Duterte para matuloy, para makapagpaliwanag Sara Duterte. No? Sa mga taong nagsasabi na bakit hindi magpaliwanag Sara Duterte sa Congress kung wala talaga siyang ginawang kasalanan, huwag niyo kaming gawing bobo, huwag niyo kaming gawing tanga. Okay? Ginagawa nyo yan lahat para hindi matuloy ang pagtakbo ni Sara Duterte, para kayo-kayo, ang liderato ninyo, ang mga kakampihan ninyo, ang maupo sa 2028. Yan lang ang pinakadahilan ninyo. At kahit humarap po si Sara Duterte para magpaliwanag, hindi nyo ho pakikinggan. Okay? Kaya mas pabor kami na wag umatin sa inyo si Sara Duterte diyan sa Congress. Okay? Yan lang po ang dahilan. Walang ibang dapat mag-explain, dapat ipaliwanag, bigyan ng time magpaliwanag sa Duterte, kaya pabor ako sa impeachment. Huwag niyo ko kaming gaguhin. Ang House of Representative, ang majority dyan, ay gustong ma-impeach si Sara. Alam na natin ang laro ng lahat ng ito ay dahil sa politika, dahil sa 2028, na naging dahilan na nasira sa mata ng lahat ng tao, totoong majority ho, totoong taong bayan, nasira, na dungisan, alam na namin na nawala ng dangal ang ginagawa ng Kongreso. Sa mata namin, naging walang silbi ang Kongres. Sa mata namin, nadumihan at patuloy na dudumihan, na wala ng dangal sa ginagawa nila. Sa Senate, please, huwag nyo pong gawin na pati ang dignidad nyo at integridad ay mawala, kagaya ng tingin namin sa Kongreso. Huwag nyong hayaan na ang tingin namin sa House ay maging tingin namin sa Senado. Panatilihin nyo ang dignidad ng Senate. Sa dami ng nangyari kahapon sa Senado, isa tayo sa naguguluhan. Ano ba ito? Nandun ba ang NBI kasama si Trillanes sa sinasabing iserve ang warrant kay Senator Bato para arestuhin? O nandun sila para pigilan bumoto si Senator Bato kung sinong magiging Senate President, na nangyari rin kahapon, kaya siya nakaboto? Kasi kapag wala ka sa bulwagan ng Senate at magkakaroon ng biglang botohan na para palitan si Senator Soto sa pagiging Senate President, kinakailangan ang presensya ng isang senador para makaboto. So, ibig sabihin, alam na ba ni Senator Bato na magkakaroon ng bigla ang botohan para mapalitan itong si Senator Soto? Kaya pinagpilitan niya makapasok kahapon? O alam rin ba ng NBI at ng Trillanes na magkakaroon ng botohan para palitan si Soto ni Alan Peter Cayetano sa pagiging Senate President? Kaya hinahadlangan nila si Senator Bato na makapasok para hindi matuloy ang pagpapalit ni Senator Soto sa pagiging President ng Senado. Alam na kaya ng lahat ng mga majority ngayon, ha, na Amy Marcos, na Senator Alan, na pupunta si Senator Bato para bumoto. Kasi kung alam nila na pupunta si Senator Bato para lang makaboto, para manalo Senator Alan Peter Cayetano na maging Senate President, aware din kaya sila na nakaabang itong si Trillanes para pigilan bumoto si Senator Bato? Ang nakakapagtaka kasi, bakit sabay-sabay yun nangyari? Ang botohan para sa Senate President, pagpasok na Senator Bato, at paghabol ng NBI at Trillanes kay Bato, no? Masyadong maraming nangyari kahapon. Queen Omay po, magbibigay tayo ng matinding komento sa mga nangyayari.
Ito lamang po ay opinion lang natin. Pasensya na po kung hindi tayo masyadong gumagawa ng content about sa lahat ng bagay sa dream sa politics dahil po may nangyari sa atin. It's been 7 months po after ng operation and it's failed, no? Inaano ko pa yung sarili ko kasi wala tayong confidence. Pero sa nangyari kahapon, hindi po tayo pwedeng hindi magsalita dahil medyo marami naguguluhan. Liliwanagan lang natin ng konti, no? Ang isa sa tanong natin kahapon, sa lahat na nangyari ha, nangyari ba ang botohan dahil sa nangyari kay Bato na paghabol ng NBI at Trillanes? O nakamatik na ng araw na yon ay magkakaroon Senator Alan Peter Cayetano na i-request tanggalin lahat ng posisyon. Kabilang doon yung pagiging Senate President, no? Ibabakante lahat kasi magbobotohan. At sa pagpapasara, pagpapabakante ng lahat ng posisyon, si Senator Amy ay nagpasok ng pangalan ni Alan Peter Cayetano para maging isang Senate President and then nangyari ang botohan. So sa tingin ko, ang nangyari ay magkakaroon talaga ng botohan. Hindi dahil kay Senator Bato. May mga tumalikod na senador sa dating majority. Okay, explain po natin ng very brief ha. Ang Senate ay binubuo ng majority at minority. Ang majority, ibig sabihin sila yung pinakamaraming grupo na ang mga membro nito ang bumoto para doon sa magiging Senate President ng buong senador. Ang hindi mananalo dahil matatalo ay tatawag ng minority, no? So sa mga nakalipas na mga panahon, ang dating majority ay binubuo nila Rizon Tiveros, Tito Soto. Okay? So para mas malinaw sa inyo, ganito ang gawin natin. Yung mga nakaraan, ang majority ay ang grupo ni Rizon Tiveros na kung saan pumapabor sila sa impeachment ni Sara Duterte. Na kapag inakyat ng Kongreso sa Senate, ang impeachment complaint dito kay Sara Duterte ay paniguradong didinggin dahil sila ang majority. At kapag ikaw ang majority, ibig sabihin nasa inyo ang poder ng isang Senate President. Pero nabaliktad yan kahapon dahil nagulat ang lahat na bumaliktad ang magkapatid na Villar. No? Biglang nagkabutuhan, nagsuggest na ipasara ni Cayetano ang lahat ng posisyon and then naging bigla siyang Senate President. No? So dating minority itong mga pabor kay Sara Duterte, kay Vice President, na sa isang iglap kahapon ay bumaliktad ang mundo na naging majority ang mga sumusuporta kasama si Amy Marcos na nakakuha ng maraming boto. Yesterday, naging majority ang dating minority. Nagkapalit sila ng pwesto. So, ang naging minority leader ay si Tito Soto dahil nakamatik din na kung sino ang natalo sa botohan. Since na-nominate din siya, dalawa sila naglaban ni Alan Cayetano at saka Tito Soto sa pagiging Senate President, pero natalo si Tito Soto, naging minority leader siya. Yun daw ang rules. So, si Tito Soto ang leader ng minority, grupo ni Rizon Tiveros, grupo ng administrasyon, kasi 'di ba nag-join force na nga ang Pinklawan at ang BBM, combine na sila. So sila ang bumubuo ng minority. Kasi nga 'di ba nag-join force na nga itong dalawa, ang administrasyon ni BBM at ang mga Pinklawan, ang kulay rosas, no, na dating dilaw. So sila lang din yan na dating magkaaway ha. Kaya nga nabuo ang EDSA. Pero nagkakampihan. Sila ang mga minority. Kaya walang question, no, kung bakit itong mga minority na ito ngayon ay pabor sa impeachment laban sa mga Duterte, laban kay Sara, kasi ang grupo ni De Lima ay mortal na kaaway ng mga Duterte. Dahil gusto nila, grupo ng mga, alam nyo na, mga bundok-bundukan, ayaw nilang maharang ang kanilang mga activities at mawawala sila kapag si Sara Duterte ay naupo. Okay? Then, while sa BBM naman, administration, grupo nila Ping Lacson, nila Tito Soto, kaanib itong mga kulay pink or dilaw, gusto ring matuloy ang impeachment para hindi makaupo si Sara Duterte dahil mayayari ang mga nangyaring nakawan. Itong sina Romualdez, itong sina BBM, kung sakaling makaupo si Sara Duterte. So, alam natin mga motibo ng mga diyan kung bakit yung mga minority niyan ay nagsani-sani puwersa na dating mortal na magkaaway. Habang ang majority naman ay mga nakasuporta kay Sara Duterte. Nandun ang Senate President na binubuo nila Amy Marcos, na Marcoleta. At kahit hinabol-habol, nagkaroon ng rambulan, ay pumasok ang boto ni Senator Bato. Actually, kahit hindi pumasok si Senator Bato kahapon, tingin ko, pinagpilitan makapasok ni Senator Bato kasi alam niya na magkakaroon ng botohan. Kailangan yung boto niya doon kasi baka yun yung magsasagip para
si Alan Peter Cayetano ay maging Senate President, mapatalsik itong si Tito Soto. Pero kahit hindi pumunta si Senator Bato, ay lamang pa rin naman ang boto kasi ang pumabor para kay Alan Peter Cayetano ay 13 votes, kasama dyan si Senator Bato. So kung 12 lang sila, kung sakaling hindi nakapunta si Senator Bato, hindi nakipaghabulan sa mga NBI dito kay Trillanes, ay still makukuha ni Alan Peter Cayetano ng pagiging Senate President. So nagpaka-sure lang siguro itong si Senator Bato at napaka-importante ng boto kahapon kaya pinagpilitin niya makapunta. At siguro natimbrehan na nito ng Trillanes na pupunta si Senator Bato at magkakaroon ng botohan. No? Hindi yan gagawa ng eksenang kahapon kung hindi rin alam ni Trillanes na magkakaroon ng botohan. Panigurado alam ni Senator Bato na magkakaroon ng botohan. Kaya pinagpilitan niya makaboto, makapunta sa Senate. At tingin ko, sigurado din ako, na alam rin ni Trillanes magkakaroon ng botohan. Kasi hindi talaga magkakaroon ng dobling eksena kahapon. Hahabulin sa Senator Bato na nandun din sila. Kung alam nilang walang botohang mangyayari. So, anong mangyayari sa takbo sa Senate ngayong Alan Peter Cayetano na magiging Senate President? Nagkaroon ng botohan na ituloy ang impeachment sa Congress, sa House, at iaakyat na sa Senate. Paano mangyayari na matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte kung ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano? Maganda ang mga laro na mangyayari ngayon. No? Pero isa lang ang munting mensahe natin sa Senado. Ang House of Representatives, ang majority dyan ay gustong ma-impeach si Sara. Alam na natin ang laro ng lahat ng ito ay dahil sa politika, dahil sa 2028 na naging dahilan na nasira sa mata ng lahat ng tao, totoong majority totoong taong bayan, nasira, na dungisan, alam na namin na nawala ng dangal ang ginagawa ng Kongreso. Sa mata namin, naging walang silbi ang Kongres. Sa mata namin, nadumihan at patuloy na dudumihan, na wala ng dangal sa ginagawa nila. Sa Senate, please, huwag niyo pong gawin na pati ang dignidad nyo at integridad ay mawala, kagaya ng tingin namin sa Kongreso. Huwag nyong hayaan na ang tingin namin sa House ay maging tingin namin sa Senado. Panatilihin nyo ang dignidad ng Senate. Sa mga nagsasabi, katulad ni Manggagawa, mamaya po next video natin si Kamanggagawa, ang representative ng Kamanggagawa na bumoto para impeach si Sara Duterte. Kung ang dahilan nyo ay sinasabi na kaya ako binoto si Sara Duterte ay ma-impeach at may aakyat sa Senate, para mapakinggan, maging fair. Hindi. Alam na ho natin na kapag sa Congress ginanap ang isang impeachment complaint laban kay Sara ay hindi na fair. Alam po natin lahat yan. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Alam natin na ginagawa nyo yan dahil lang sa 2028. Yung sinasabi nyong pag-explain para maging fair kay Sara Duterte ay hindi ho fair kung sa Congress gaganapin. Dahil kahit anong tama, katotohanan ang sabihin dyan, barado po ang mga tenga ng mga tao dyan dahil ang gusto lang nila ay hindi makaupo si Sara Duterte gamit ang impeachment sa pagtakbo ng Pangulo sa 2028. Yun lang po ang dahilan. Huwag niyo po kaming ligoy-liguyin, no, na gusto nyong iboto ang impeachment sa mga bumotong congressman, ha, na pabor para i-impeach si Sara Duterte. Huwag niyo kaming tarantaduhin na kaya namin binoto na mag-yes sa impeachment ni Sara Duterte para matuloy, para makapagpaliwanag Sara Duterte. No? Sa mga taong nagsasabi na bakit hindi magpaliwanag Sara Duterte sa Congress kung wala talaga siyang ginawang kasalanan, huwag niyo kaming gawing bobo, huwag niyo kaming gawing tanga. Okay? Ginagawa niyo yan lahat para hindi matuloy ang pagtakbo ni Sara Duterte, para kayo-kayo, ang liderato ninyo, ang mga kakampihan ninyo, ang maupo sa 2028. Yan lang ang pinakadahilan ninyo. At kahit humarap po si Sara Duterte para magpaliwanag, hindi niyo ho pakikinggan. Okay? Kaya mas pabor kami na wag umatin sa inyo si Sara Duterte diyan sa Congress. Okay? Yan lang po ang dahilan. Walang ibang dapat mag-explain, dapat ipaliwanag, bigyan ng time magpaliwanag sa Duterte, kaya pabor ako sa impeachment. Huwag niyo ho kaming gaguhin. Hindi ho kami tanga.
Okay? Yung mga tangang naniniwala pa sa inyo, ganyan sasabihin. Pero kami, alam na ho namin ang laro dyan. Alam namin ang takbo ninyo. Alam namin na kung ano lang ang plano ninyo. Alam namin kung ano lang ang gusto ninyong gawin. Huwag niyo ho kaming gawing bobo sa explanation ninyo. Okay? High blood ako. Okay, so ngayon makikita natin ang galawan sa Senate. Titignan natin ang aksyon na gagawin kay Trillanes since si Senator Alan Peter Cayetano na ang tatayo na Senate President. Actually, sa majority ng people, mas gusto naman nila si Alan Peter Cayetano kaysa kay Tito Soto, no? Marami namang ayaw kay Tito Soto dahil sa feeling niya ay siya ay above the law, lalo-lalo na yung pagkomento niya dito sa Supreme Court, no? Nung siyang Senate President, lagi niyang sinasabi, after pawalang bisa ng Supreme Court, anong nangyari kay Sara Duterte, yung impeachment, ay mali daw ang ginawa ng Supreme Court. Ngayon natanggal siya sa pagiging isang presidente sa Senate, ang sinasabi naman niya ay ibinibigay niya na sa Panginoon kung ano ang mga dapat mangyari. Sana Tito Soto, noon mo pa yung ibinigay, noon mo pa pinagkatiwala, noon mo pa tinanong ang Panginoon kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ngayon kung kailan ka natanggal sa pagiging Senate President.